Check ko muna kasi walang ka-response sa charging. Ang concerned nga po pala ng mga estudyanteng dumating sa ating repair shop ay ang cellphone ng isa nilang kasamahan na Redmi Note 10. Bigla na lang daw po itong hindi nagkarga at sa tingin po ng may-ari ay baka raw may nag-loose lang sa loob ng kanyang cellphone. At para magkaroon po ng kalinawan ang kanilang concerned ay inisa-isa ko pong i-check ang bawat daluyan ng charging circuit. From charging port to charging board all the way to charging flex and FPC connectors. And I found out na hindi loose connection ang problema, kundi ang putol na 5 volts line sa mismong charging flex. Madalas po itong problema sa mga smartphone na may separated charging board from the main board. Ang nagdurugtong po kasi sa charging board at ng motherboard ay charging flex. Sa katagalan ay nagiging marupok ang charging flex. Pero may mga pagkakataon pong nasisira din agad ang charging flex dahil na rin sa hindi tamang paggamit ng may-ari. Malaki rin ang ambag sa pagkasira ng charging flex ang paggamit ng hindi tugmang charger at ang palagiang overcharging na habit ng may-ari. Kaya kung gusto po natin na hindi po agad masira ang charging flex, ay iwasan po natin ang overnight charging at gumamit po tayo ng charger na angkop sa kapasidad ng ating telepono. At ang nakikita po ninyong ginagawa ko dito ay binabypass ko po o ginajumper ko po ang 5 volts line ng charging flex papunta sa motherboard. Para magkaroon po ng connection directly, ang 5 volts line ng charging flex sa motherboard. Sa ganito pong paraan, ay masusolusyonan po natin yung problema ng not charging or slow charging sa teleponong ito. Minabuti ko na rin pong i-jumper ang part sa may charging board to charging flex para masigurong hindi magbabackjob ang ating serbisyo. Hindi na baling matrabaho sa ating part, basta ang mahalaga ay makomportable ang ating mga kliyente. Dahil wala nang mas gagaan pa sa pakiramdam bilang isang technician ang magawa natin ang ating trabaho na alam natin sa mga sarili natin na ginawa natin ang ating pinaka-best para masatisfy natin ang bawat customer natin. Sa mga nagtatanong po pala, sa mga ginagamit kong tools sa aking mga video, ay inilalagay ko po sa comment section ang mga link kung saan ko po ito ino-order. Ang mga link po na ibinibigay ko ay tried and tested ko na po base sa aking mga previous orders sa kanila. Ngunit ganun pa man po ay buy at your own risk din po. Dahil hindi ko naman po kilala yung mga seller at hindi rin po nila ako binabayaran sa pag-promote ko sa mga produkto nila. Ang sa akin lang po ay para hindi na tayo mahirapan maghanap ng bilihan. Dahil ako man din po ay nakailang beses nang na-scam dito sa online buying. At ito na po ang finished product. Working very well na po ang charging ng cellphone ng aking kliyente. Sa mga nagtataka po kung bakit hindi ko na lang pinalitan, ay ang reason ko po ay una, wala po akong available part and second, ay ilang araw pa darating kung o-orderin ko pa po sa online. At least sa aming mga technician, nagagawan namin ng paraan ang mga inyong concern in a way na isinaalaalang din po namin ang inyong kaligtasan. Safe na safe po ang ginawa kong jumper. Dahil sinunod ko naman po ang SOP from basic to advanced procedure.